Tumirik ang mga mata ni Gulao at sinabi nitong kung ganoon kadaling malinlang si Tautay ay hindi na ito isa sa mga sinaunang mabangis na hayop. Nang makitang wala silang makukuhang sagot ay tumigil na rin sa pagtatanong sina Yunfeng at ang iba pa at sabik na lamang silang naghintay sa pagkain. Habang naghihintay ay sinabi ni Yunfeng kay Ming na ang galing ni Old Wang sa pagluluto ang pinakamahusay sa buong mundo at walang makakapantay dito at ang mga sangkap na ginagamit nito ay pawang mga pinakapiling uri din sa mundo kaya natural lamang na napakamahal ng kanyang mga lutuin. Nagtanong si Ming kung magkano ang halaga ng 18 putahe at isang banga ng alak na kanilang in-order. Sumagot si Ning Yuan na mahirap itong tansyahin dahil nakadepende ito sa kalooban ni Old Wang at kung nasa mabuting kalooban nito ay mas mababa ang sisingilin nito ngunit kung nasa masamang kalooban ay tila gusto nitong hingin ang lahat ng kanilang pera. Kasalukuyan silang nag-uusap nang lumabas si Old Wang at binagsak ang kamay sa mesa at sa hindi malamang paraan ay lumitaw ang 18 putahe. Pagkalat ng amoy ng pagkain ay agad na naglaway si Ming. Malamig na sinabi ni Old Wang na 1 trilyon ang halaga at kailangan nilang magbayad muna. Muntik nang mapatalon si Yunfeng at sinabing 1 trilyon yun gayong dati ay ilang daang bilyon lamang ang halaga ng mga pagkain yun at nagtanong siya kung pagnanakaw na ba ito. Malinaw na masama ang kalooban ni Old Wang at marahas nitong sinabi na kung ayaw nilang kumain ay umalis na sila. Nagulat din si Ming dahil 1 trilyong longevity coins yun para lamang sa isang handaang pagkain at naisip niyang kahit na atay ng dragon at utak ng phoenix ay hindi dapat ganoon kamahal. Tumawa lamang si Gulao at sinabing siya na ang manlilibre sa pagkakataong ito at tinanong niya si Old Wang kung maaari nitong gamitin ang mid-spirit mushroom na pagkakautang nito sa kanya mula noong nakaraan bilang kabayaran. Nag-isip si Old Wang at pumayag at sinabi nitong nakamura si Gulao bago tumalikod at umalis. Nahihiyang tumingin si Yunfeng kay Gulao at sinabing tila hindi ito tama dahil napakahalaga ng mid-spirit mushroom at ginamit lamang ito para sa isang kainan. Sumagot si Gulao na kung gayon ay bigyan na lamang siya ni Yunfeng ng 1 trilyon. Agad na yumuko si Yunfeng at sinabing kumain na lamang sila dahil napakabango ng pagkain. Kumuha si Ming ng isang subaw ng pagkain at pagpasok nito sa kanyang bibig ay agad na naglaway ang kanyang panlasa at muntik na niyang makagat ang kanyang dila sa sarap. Kailanman sa kanyang buhay ay hindi pa siya nakatikim ng ganito kasarap na pagkain at pagpasok pa lamang ng pagkain sa kanyang katawan ay naramdaman niya ang ilang kakaibang puwersa na nagsimulang umikot sa kanyang katawan na may malaking pakinabang sa kanyang pagsasanay. Hindi niya napigil ang purihin ang pagkain ng malakas. Wala nang panahon ng lahat para magsalita pa at tahimik silang kumain ng mabilis. Makalipas ang 15 minuto ay naubos ang lahat ng pagkain at si Gulao ay dumampot pa ng isang plato at dinilaan ito ng mahabang sandali. Sa huli ay naubos din ang isang banga ng alak, ang alak ay hindi naman gaanong espesyal at malamang ay hindi bihasa si Tautay sa paggawa nito. Hinaplos ni Ming ang kanyang tiyan at kalahati pa lamang ang kanyang kabusugan at napangiti siya at sinabing ngayon niya nauunawaan kung bakit napakamahal ng pagkain dito at sa susunod ay baka hindi na siya mangahas na kumain muli dito. Tumawa ng malakas si Yunfeng at sinabing dapat nang makuntento si Ming dahil nakakain siya dito kahit isang beses lamang. Paglabas nila ng Drunken Immortal Pavilion ay biglang lumingon si Ming sa karatula at nagtanong kung saan nagmula ang pangalang Drunken Immortal Pavilion. Natigilan ang lahat dahil sa loob ng napakaraming taon ay walang sinuman ang nagtanong kung bakit ito tinawag na Drunken Immortal Pavilion at kung paanong si Old Wang ay tinatawag na Old Wang ay tiyak na may dahilan din ito. Mahinahong sinabi ni Gulao na ang mga titik sa karatula ay isinulat ng Heavenly Emperor ngunit kung bakit ay hindi rin ito masasabi. Pagkatapos ay umalis na si Gulao ng mag-isa at hindi alam kung saan nagtungo. Puno ng katanungan si Ming at nagtanong kay Yunfeng kung sino si Gulao. Nakangiting sumagot si Yunfeng na noong una siyang dumating ay labis din siyang nag-usisa kung ano ito ngunit sa kabila ng maraming taon ay wala pa rin siyang nalalaman at ang tanging alam lamang niya ay tinatawag itong Gulao at ito ang guardian spirit ng Legendary Academy. Idinagdag ni Wei Baobao na marami pang kakaibang bagay sa kanilang academy at unti-unti itong matutuklasan ni Ming. Naramdaman ni Ming na ang Legendary Academy ay talagang malalim at hindi masukat at karapat-dapat lamang na itinatag ito ng 3 emperador. May pakiramdam siyang gaano man kalakas ang Star Cloud Sect ay hindi ito maaaring ipantay sa Legendary Academy. Pagkatapos ay isinama ni Yunfeng si Ming upang mag-report at simple lamang ang proseso kaya natapos ito sa loob ng kalahating oras.
Ang Legendary Academy ay may 9 gates, 3 factions at 1 institute at sa kasalukuyan ay maaari lamang sumali si Ming sa 9 gates at hindi pa siya maaaring pumasok sa Undying Institute. Sumali siya sa Medicine Gate na isa sa 9 gates at ito ang rekomendasyon ni Yunfeng. Matapos ihatid si Ming sa Medicine Gate ay umalis na si Yunfeng dahil may mahalaga pa itong mga gawain. Mabuti na lamang at wala ng mga hadlang sa susunod at kailangan na lamang ni Ming na humanap ng matitirhan at kilalanin ang kanyang mga magiging kasamahan. Nang umalis si Yunfeng ay nag-iwan ito ng isang booklet na naglalaman ng lahat ng dapat malaman ni Ming kasama ang nakaraan at kasalukuyan ng Legendary Academy, ang panloob na kalagayan nito at ang mga alituntunin ng Academy at bawat salita ay isinapuso ni Ming. Ang Legendary Academy ay may 9 gates para sa mga ordinaryong disciple, 3 factions para sa mga piling disciple at 1 institute para sa pinakamahuhusay sa lahat na siyang mga henyong nakatakdang pumasok sa Supreme Academy sa hinaharap. Ang mga bagong dating ay maaari lamang sumali sa isa sa 9 gates at kapag nakaipon lamang sila ng sapat na tagumpay at naipakita ang sapat na kakayahan ay saka pa lamang sila maaaring pumasok sa 3 factions. Gayon din naman ang mga nasa 3 factions ay kailangan ding magpakita ng sapat na husay upang makapasok sa 1 institute at ang lahat ng ito ay nangangailangan ng panahon. Sa madaling salita, hindi agad makakapasok si Ming sa Undying Institute at aabutin ito ng 3 hanggang 5 taon o mas matagal pa. Ang Medicine Gate ay nasa pinakasilangang bahagi ng Legendary Academy at isa itong kabundukan. Mula sa itaas ay makikita ang mga bilog na kubo na nagkalat sa kabundukan at halos walang maayos na malalaking gusali roon, kaya ang isang tagalabas ay mag-aakalang ito ay isang nayon lamang. Ngunit alam ni Ming na ang mga nakatira sa mga kubo ay mga disciple ng Legendary Academy, mga henyong tao mula sa iba't ibang malalaking mundo. Pagdating niya sa Medicine Gate ay ang una sana niyang pupuntahan ay ang pinuno ng Medicine Gate, ngunit sa kasamaang palad ay wala ito kaya nagtanong na lamang siya kung saan siya maaaring manatili. Sa isang gilid ng bundok ay may ilang dosenang bakanteng kubo na inihanda para sa mga bagong dating at basta na lamang siyang pumili ng isa at pansamantalang nanirahan doon. Dahil wala naman siyang dalang mga gamit ay tiningnan lamang niya ang loob nito at agad na lumabas upang maglibot at makilala ang kanyang mga kapwa-disciple. Ang mga tao sa Medicine Gate ay hindi gaanong mababait, ngunit hindi rin naman malamig at pawang walang pakialam sa kanya ang kanilang mga ekspresyon. Tila ang bawat isa ay lubog sa pag-aaral ng pharmacology at wala ng panahon para mag-isip ng ibang bagay. Ang natututunan sa Medicine Gate ay hindi lamang mga halamang gamot kundi pati na rin mga mineral at iba't ibang uri ng mga sangkap. Masasabing ang saklaw ng salitang gamot ay halos lahat ng bagay sa mundo at anumang bagay kahit na ito ay hindi nakikita ay maaaring ituring na isang uri ng gamot. Dahil hindi niya agad makikita ang pinuno ay humiram na lamang siya ng mga pangunahing aklat mula sa ibang senior brother at nagsimulang mag-aral ng mag-isa sa kanyang kubo. Sa kanyang katalinuhan ay hindi mahirap unawain ang mga kaalamang ito, ngunit bago pa man niya matapos basahin ang isang aklat ay may dumating na sa kanyang pintuan. Isang tinig ang nagtanong mula sa labas kung ang bagong dating ay nasa loob at ang tinig ay hindi pamilyar sa kanya. Isinara niya ang aklat at lumabas ng kubo at nakita niya ang 3 binata na nakatingin sa kanya. Nagtanong siya kung may kailangan ang 3 at hindi siya nagpakita ng labis na paggalang dahil naramdaman niya ang galit mula sa mga ito. Ang nasa gitna ay nakatiklop ang mga braso at malamig na nagtanong kung siya nga ang bagong dating at tinanong kung kilala niya si Senior Sister Qing Lian. Nagkunot ang noo ni Ming at sinabing kahit nakilala niya ito o hindi ay wala itong kinalaman sa kanila. Malamig na sinabi ng lalaki na bilang isang bagong dating ay dapat matuto siyang maging matalino at may nag-utos sa kanila na sabihin kay Ming na hindi siya maaaring pumunta kay Senior Sister Qing Lian sa hinaharap at kung hindi ay pagbabayarin siya nito. Malamig na sinabi ni Ming na kung hindi nila ito binanggit ay nakalimutan na niya ito, ngunit ngayon ay maaalala na niya at pupuntahan niya si Senior Sister Qing Lian sa lalong madaling panahon. Sinabi ng 3 na hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya at hayaan na lamang niya ito at pagkatapos ay tiningnan nila siya ng masama at umalis. Nagtataka si Ming kung ano ang ibig sabihin ng 3 at kung paano nila nalaman na kilala niya si Qing Lian. Samantala sa Undying Institute ay may isang babaeng paalis na at siya ay napakaganda at may dalisay na pag-uugali at siya mismo si Qing Lian na nakilala ni Ming sa training treasure ground. Hindi pa nagtatagal mula nang malaman niya mula kay Yunfeng na isang dating kaibigan ang bagong sali sa Legendary Academy at labis siyang natuwa at naghahanda na siyang puntahan si Ming.
Ngunit paglabas niya ay may hamarang sa kanya isang napakagwapong binata na nakaputi at may puting pamaypay at magalang itong nagtanong kung saan siya pupunta. Sumagot si Qing Lian na isang kaibigan niya ang sumali sa Medicine Gate at nais niya itong dalawin. Sinabi ng binata na hindi pa panahon ng recruitment ngayon kaya paano may nakapasok. Ipinaliwanag ni Qing Lian na ang kaibigan niya ay isang espesyal na kaso at inirekomenda ni Yunfeng at maging si Qing Lian ay hindi alam na pumunta si Yunfeng sa Star Cloud Sect upang magtayo ng hamon. Nakangiting sinabi ng binata na inirekomenda pala ito ni Yunfeng at nagtanong kung paano sila nagkakilala. Bahagyang nagkunot ang noo ni Qing Lian at tinitigan ng binata at sinabing alam niyang napakahusay nito sa Great Divination Art at nagtanong kung may nakita ba ito dahil kung hindi ay hindi ito magtatanong ng ganito. Sumagot ang binata na wala ito at nag-usisa lamang at hindi na niya ito aabalahin pa at nagpaalam na siya. Pagkasabi nito ay tumalikod na ito at umalis. Hindi maganda ang naging ekspresyon ni Qing Lian dahil ang binatang ito ay nagngangalang Zanfu at napakahusay nito sa sining ng panghuhula na lubhang tumpak. Ang taong ito ay karaniwang walang pakialam sa kapwa-disciple kaya ang biglaang pagiging mainit nito ngayon ay tiyak na may dahilan. Hindi na niya ito pinag-isipan pa at nagpatuloy pa rin siya upang hanapin si Ming. Pagkaalis ni Qing Lian ay muling lumitaw si Zanfu sa parehong lugar at mahinahong tinawag si Hua Qi. Isang anino ang lumitaw at nagtanong kung ano ang utos ng master nito. Iniutos ni Zanfu na magpadala ito ng tao upang pigilan ang bagong dating na makipagkita kay Qing Lian dahil kung magkita sila ay magiging masama ito para sa kanya. Nagtanong ang anino kung ano ang gagawin kung hindi ito mapigilan at malamig na sinabi ni Zanfu na patayin ito kahit sino pa ito. Sumagot ang anino at naglaho. Naghahanda na sana si Ming upang hanapin si Qing Lian nang marinig niya ang mga paa sa labas at isang pamilyar na tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Tuwang-tuwa siya at alam niya kung sino ito kaya mabilis siyang lumabas at nakita niya si Qing Lian na nakangiting nakatayo sa labas. Nagkita silang dalawa noon sa training treasure ground at mayroon silang kaunting pagkakaibigan. Ngayon ay muli silang nagkita at hindi nila inaasahang magiging kapwa-disciple pa sila. Binati siya ni Qing Lian at sinabing matagal na silang hindi nagkikita at pinuri siya nito at sinabing mas umunlad siya kaysa noon at nagtanong kung isa na ba siyang martial god. Sumagot si Ming na kadadating lamang niya sa martial god ngunit malayo pa rin siya kumpara kay Qing Lian at inanyayahan niya ito sa kanyang kubo at inihanda ang mga prutas at tsaa. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali ay nagtanong si Qing Lian kung paano siya nakapasok sa Legendary Academy. Sinabi ni Ming ang totoo at pagkarinig nito ay labis na nagulat si Qing Lian at nagtanong kung talaga bang natalo niya si Yunfeng. Nagtaka si Ming at sinabing tila labis na nagulat si Qing Lian at bagaman alam niyang napakalakas ni Yunfeng ay hindi naman ito dapat ikagulat ng ganoon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Qing Lian at sinabing hindi lamang ito pagkamangha kundi hindi niya ito lubos na maisip at nagtanong kung alam ba ni Ming ang kahalagahan ni Yunfeng sa Legendary Academy. Noon lamang naramdaman ni Ming na may iba pang bagay dito at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Humugat ng malalim na hininga si Qing Lian at sinabing sa pagdating ni Ming ay tiyak na magbabago ang Legendary Academy. Hindi makapaniwala si Ming at naisip kung paano magkakaroon ng ganoon kalaking impluwensya ang kanyang pagsali sa Legendary Academy. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ni Qing Lian na may malaking kahalagahan si Yunfeng sa Legendary Academy. Ipinaliwanag ni Qing Lian na noong nasa training treasure ground ay sinabi na niya kay Ming na ang trial road ay hindi lamang para sa pagsasanay ng mga malalakas na tao kundi may isa pa itong layunin at iyon ay ang pagpasok sa creation grounds upang maghanap ng mga creation treasures. Gayun din naman ang mga estudyante ng Legendary Academy ay may katulad na misyon. Nagtanong si Ming kung ang ibig sabihin ni Qing Lian ay si Yunfeng ang taong papasok sa creation grounds at ang kanyang paglitaw ay magbabago sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot si Qing Lian na ito ay isang aspeto lamang dahil sa likod ng Legendary Academy ay may tatlong malalaking puwersa at si Yunfeng ay kabilang sa isa sa mga ito. Si Ming na bagong pasok pa lamang sa Legendary Academy ay hindi kabilang sa alinman sa mga ito. May isang nakaugaliang patakaran sa pagitan ng tatlong puwersa na kung aling panig ang may pinakamalakas na disciple ay siyang may karapatang mamuno sa dalawang iba pa. Kaya ang puwersang nasa likod ni Yunfeng ang kasalukuyang namumuno sa Legendary Academy at ang paglitaw ni Ming ay sisira sa sitwasyong ito.
Sinabi ni Ming na hindi naman ito kailangang humantong doon dahil maaari naman siyang sumali sa puwersang nasa likod ni Yunfeng. Ngunit umiling si Qing Lian at sinabing hindi ito maaari dahil kukunin siyang isa sa dalawang iba pang puwersa at pagkatapos ay ilalaban kay Yunfeng para sa titulong una. Natahimik si Ming dahil si Yunfeng ay kanyang sinumpaang kapatid at ayaw niyang maging magkalaban sila dahil dito. Bukod pa rito ay wala siyang interes sa pagiging una. Nagpatuloy si Qing Lian at sinabing anuman ang iniisip ni Ming ngayon ay wala na siyang kakayahang impluwensyahan ang sitwasyon at sa hinaharap ay magiging isa siyang piraso ng laro at kung ano ang ipagawa sa kanya ay iyon ang kailangan niyang gawin. Nagtanong si Ming kung ang ibig sabihin nito ay mabilis siyang hahanapin ng dalawang puwersa. Bumuntong hininga si Qing Lian at sinabing hindi lamang yun dahil ang puwersang nasa likod ni Yunfeng ay makikialam din at ang una nilang hakbang ay ang hikayatin siya at kung hindi ito magtagumpay ay papatayin nila siya. Pinaningkita ni Ming ang kanyang mga mata at nagtanong kung hindi ba't ang layunin ng Legendary Academy ay ang sanayin ng mga henyong tao kaya bakit napakaraming panloob na labanan. Sumagot si Qing Lian na kung saan may tao ay may politika at hindi lamang sa Legendary Academy kundi maging sa Supreme Academy ay may mga faction din. Nang tanungin ni Ming kung ano ang maimumungkahi nito ay sumagot si Qing Lian na wala siyang maimumungkahi dahil hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Biglang naalala ni Ming ang mga hindi inanyayahang bisita kanina na nagsabing huwag siyang makipagkita kay Qing Lian at sinabi niya ito sa kanya. Pagkarinig nito ay nanlamig ang mukha ni Qing Lian at sinabing tiyak na si Zon Fu ang nasa likod nito dahil napakahusay nito sa Great Divination Art at tiyak na may nakita ito kaya nais nitong pigilan silang magkita. Nagtanong si Ming kung sino si Zon Fu at kung saang puwersa ito kabilang. Sumagot si Qing Lian na si Zon Fu ay kabilang sa parehong faction ni Yunfeng samantalang siya ay kabilang sa ibang faction kaya natitiyak niyang ang puwersang nasa likod ni Yunfeng ay kikilos laban kay Ming. Gayunpaman malamang ay hindi pa nauunawaan ni Zon Fu ang tunay na kahalagahan ni Ming at nakita lamang nito ang magiging epekto nito sa kanya ngunit sa palagay niya ay hindi magtatagal at makakatanggap ito ng bagong utos. Malamig na ngumiti si Ming at sinabing kung may darating na sundalo ay may sasalubong na general at kung may darating na tubig ay may itatayong pader. Sinabi ni Qing Lian na sa pagitan nilang dalawa ni Yunfeng ay malamang na isa lamang ang mabubuhay at kailangan niyang maging handa sa pag-iisip. Ngunit mahinahong sinabi ni Ming na hindi ito tiyak at maaari naman siyang umalis muna sa lugar na ito ng kaguluhan. Sinabi ni Qing Lian na ang pag-alis sa Legendary Academy ay katumbas ng pagsuko sa isang magandang kinabukasan at hindi niya ito gagawin. Sa kanyang kakayahan ay halos 100% siyang makakapasok sa Supreme Academy at nagtanong kung nais ba niyang isuko ang ganitong pagkakataon. Mahinahong sinabi ni Ming na mayroon pa namang trial road at sa trial road ay maaari rin siyang makarating sa dulo. Sumagot si Qing Lian na ang trial road ang pinakamahirap sa tatlong landas at bagaman maaari itong direktang magdadala sa academy ay mula pa noong unang panahon ay kakaunti lamang ang nagtagumpay. Tumayo si Ming at sinabing ipaalam na lamang nito kay Yunfeng na magkikita sila sa Supreme Academy at pagkasabi nito ay inilipat ng Space-Time Child ang espasyo at sa isang iglap ay naglaho siya. Nang mawala si Ming ay may bahid ng panghihinayang sa mukha ni Qing Lian. Sa kanyang likuran ay may lumitaw na isang anino at nagtanong kung pinagsisisihan ba niya ito. Sumagot si Qing Lian na ang kakayahan ni Ming ay hindi mas mababa kay Yunfeng kaya talagang nakakapanghinayang at bahagyang yumuko siya at nagtanong sa kanyang master kung bakit kailangan itong paalisin. Sumagot ang anino na si Zon Fu ay nakakita na ng bahagi ng hinaharap ngunit iyon ay mababaw lamang at kung mananatili si Ming sa Legendary Academy ay sisirain nito ang dating malinaw na direksyon. Siya ay isang pagbabago at bagaman hindi nila alam kung ang pagbabagong ito ay mabuti o masama ay mas pinili nilang maging ligtas at hindi siya manatili. Nagtanong si Qing Lian kung ang ibig sabihin nito ay bibigyan lamang nila si Ming ng isang pwesto sa Legendary Academy ngunit hindi kailanman siya papupuntahin doon at kung aalisin ba siya ng kanyang master. Sumagot ang anino na hindi muna sa ngayon dahil isa pa rin itong pambihirang henyo at umaasa silang makakalayo siya sa trial road. Sa sumunod na sandali ay nakabalik na si Ming sa Star Cloud Sect. Biglang nagsalita ang Space-Time Child at nagtanong kung hindi ba siya masyadong nagtitiwala sa ibang tao. Nang tanungin ni Ming kung si Qing Lian ba ang tinutukoy nito ay mahinahon niyang sinabi na hindi naman siya lubos na nagtitiwala dito. Nagtanong ang Space-Time Child na kung hindi siya nagtitiwala ay bakit siya umalis sa Legendary Academy gayong itinatag ito ng tatlong emperador at marami sana siyang mapapala kung nanatili siya roon.
Ipinaliwanag ni Ming na ang malaking bahagi ng sinabi ni Qinglian ay malamang na totoo at kung ipinilit niyang manatili ay ilalagay lamang niya ang kanyang sarili sa panganib. Bukod pa rito ay nais niyang magpatuloy sa trial road at tingnan kung makakarating siya sa dulo. Sinabi ng Spacetime Child na sa palagay nito ay ayaw lamang ni Ming na direktang makipagkumpetensya kay Yunfeng. Hindi ito itinanggi ni Ming at sinabing may ganoon siyang konsiderasyon at dahil sila ay magkapatid sa sumpaan ay hindi niya maaaring ilagay sa mahirap na posisyon si Yunfeng. Nagtanong ang Spacetime Child kung ano ang kanyang plano ngayong nakabalik na siya sa Star Cloud Sect at sumagot si Ming na siya ay magsasanay at dahil nakapasok na siya sa Martial God ay kailangan na niyang magkulong pansamantala. Hindi pa nakakapagpas siya si Ming kung saan siya magkukulong nang may dumating sa kanyang pintuan at ito ay si Weiwei na anak ng pinuno ng Star Cloud Sect. Seryoso ang mukha ni Weiwei at direkta niyang sinipa ang pinto ng bakuran ni Ming at nang makita niya ito ay sinabing may nais siyang ipatulong dito bilang senior sister. Hindi nagalit si Ming at sinabing mag-utos lamang ito. Nagtanong si Weiwei kung saan siya nagpunta dahil kanina pa niya ito hinahanap. Kahit na naisip ni Ming na may ipapagawa ito at bakit ang dami nitong tanong ay sinabi na lamang niyang lumabas siya sandali at kadadating lamang niya. Sinabi ni Weiwei na nalaman niyang may isang babaeng nagngangalang Lanso sa tabi ni Ming noon at nagtanong kung totoo ito. Bahagyang nagkunot ang noo ni Ming at kinumpirma ito. Nagtanong muli si Weiwei kung ang pumatay kay Lanso ay isang taong nagngangalang Jiang Taishan at kinumpirma ito ni Ming at nagtanong kung bakit bigla itong binanggit ni Weiwei. Ipinaliwanag ni Weiwei na ang pabor na kanyang hinihiling ay may kinalaman kay Jiang Taishan na ang ina nito ay mula sa ibang lahi at may napakataas na kakayahan. Nakatanggap siya ng balita na si Jiang Taishan ay sasali sa Star Cloud Sect ngayon at nais niyang pigilan ito ni Ming. Sinabi ni Ming na si Jiang Taishan ay nasa longevity realm at hindi niya ito kayang pigilan. Sumagot si Weiwei na kaya niya ito dahil ang darating na si Jiang Taishan ay isang clone lamang at ang kanyang antas ay hindi gaanong mas mataas kaysa kay Ming. Nagtanong si Ming kung bakit nais ni Weiwei na pigilan si Jiang Taishan at ipinaliwanag nito na ang taong ito ay may malaking ambisyon at kumakatawan sa interes ng mga banyagang lahi at kung makakapasok ito sa Star Cloud Sect ay magiging mahirap para sa kanila sa hinaharap at ito rin ang kagustuhan ng pinuno. Binanggit ni Ming na hindi pa niya alam kung may tagumpay siya sa pagkatalo kay Yunfeng noon at nagtanong kung may gantimpala ba sa pagkumpleto ng bagay na ito. Suminghal si Weiwei at sinabing mayroon siyempre at kung matatapos ito ay bibigyan siya ng 1 bilyong tagumpay. Pumayag si Ming at nagpasalamat at nagtanong kung kailan sila kikilos. Sinabi ni Weiwei na bukas ay personal na dadalhin ng ina ni Jiang Taishan ang anak nito at sa oras na yun ay si Ming ang magsisilbing tagasuri ng Star Cloud Sect at kapag natalo niya ito ay hindi ito makakasali sa Star Cloud Sect. Sumagot si Ming na madali lamang yun at sinabi ni Weiwei na maghanda na siya at pagkatapos ay umalis na ito. Pagkaalis ni Weiwei ay nagkunot ang noo ni Ming at naisip na tila hindi gaanong simple ang bagay na ito. Ngunit dahil pumayag na siya ay tatanggapin na lamang niya ang laban at bukod pa rito ay ito mismo ang nais niyang gawin. Ngunit ano kaya ang tunay na layunin ni Weiwei? Samantala sa Star Cloud Mansion ay humarap si Weiwei sa kanyang ama at nakangiting sinabing pumayag na ang binata. Tumawa ang pinuno ng Star Cloud Sect at sinabing mabuti yun at tingnan na lamang nila ang resulta. Nagtatakang nagtanong si Weiwei kung ito na ba ang isa sa 3 pagsubok na binanggit ng kanyang ama at bagaman maganda ang talento ni Jiang Taishan ay hindi naman ito makakapantay kay Ming kaya tila napakadali ng pagsubok na ito. Ikinumpas ng pinuno ang kanyang kamay at mahinahong sinabi na bata pa si Weiwei at ipinaliwanag na si Ming ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan at tinalo si Yunfeng at natural na naging kanyang disciple. Sa panlabas ay tila natural ang lahat ngunit kung iisipin ng mas malalim ay may naamoy siyang bakas ng sabuatan. Labis na nagulat si Weiwei at nagtanong kung si Ming ay isang espiyang ipinadala ng kanilang mga kalaban. Umiling ang pinuno at sinabing kahit na ito ay isang sabuatan ay isa lamang siyang piraso ng laro na minamanipula ng iba. Nakaramdam si Weiwei ng matinding takot at bahagyang namutla at nagtanong kung ganoon nga ay talagang nakatatakot ang mga taong nagplano ng lahat ng ito at ano kaya ang kanilang layunin. Sumagot ang pinuno na mahirap itong sabihin ngunit sa kanyang buhay ay nakatagpo na siya ng lahat ng uri ng sabuatan at panlilinlang at natural na mayroon siyang paraan upang harapin ito. Inilagay nila si Ming sa kanyang tabi kaya gagawin niya itong kanya. Nagtanong si Weiwei kung ang layunin ng pagsubok na ito ay gawing kanya si Ming at tumango ang pinuno.
Ipinaliwanag niyang matagal na niyang alam ang pinagmulan ni Ming at mayroon itong matinding galit kay Jiang Taishan at sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan niya si Ming at makukuha ang kanyang puso. Nagulat si Weiwei at nagsimulang magtanong kung ang ibig bang sabihin ng kanyang ama ay ngunit pinutol ito ng pinuno at sinabing malalaman din niya sa tamang panahon. Nagtanong si Weiwei kung tatanggapin na ba ng kanyang ama si Ming bilang tunay na disciple kung makakapasa ito sa 3 pagsubok. Nakangiting tiningnan ng pinuno ang kanyang anak at nagtanong kung may gusto ba ito kay Ming. Umismed si Weiwei at mariing sinabing hindi at wala siyang interes na tumingin man lamang sa ganoong uri ng binata. Mahinahong sinabi ng pinuno na mabuti iyon dahil siya ay nakatakdang magpakasal sa divine race at hindi siya maaaring magkaroon ng ibang iniisip. Sa isang iglap ay bumigat ang puso ni Weiwei ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita pa at yumuko na lamang siya at mahinang sumagot. Ano man ang mangyari ay haharapin ni Ming ang kanyang kalaban na si Jiang Taishan kaya kailangan niyang maghanda. Kahit na hindi ang tunay na katawan ni Jiang Taishan ang darating ay papatayin pa rin niya ito ngunit limitado ang oras at wala pang 3 araw ang natitira kaya wala siyang gaanong oras para maghanda. Sa loob ng inn na kanyang tinutuluyan ay muli niyang sinimulang sanayin ang Heaven and Earth Great Potential na nilikha ng human ancestor at may 36 na antas. Bago nito ay nasanay na niya ito hanggang sa 9 na antas at pagkatapos noon ay naging mahirap ng umunlad dahil naubos na ang kanyang sariling potensyal. Ayon sa paliwanag ng Heaven and Earth Great Potential kung walang mangyayaring hindi inaasahan ay mananatili na lamang siya sa 9 na antas sa buong buhay niya. Ang dahilan ay ang bawat tao ay may limitadong potensyal at limitado rin ang maaaring idagdag dito at ang Heaven and Earth Great Potential ay dinisenyo upang lubusang paunlarin ang bawat potensyal ng isang tao at pagkatapos noon ay unti-unti na lamang itong madadagdagan. Sa kaso ni Ming ay naabot na niya ang sukdulan ng kanyang potensyal noon at ang susunod na hakbang ay ang patuloy na pagsasanay ng Heaven and Earth Great Potential upang dahan-daang lumago. Maaaring abutin ito ng 80 hanggang 100 taon bago siya magkaroon ng pagkakataong pumasok sa 10 antas at pagkatapos ay 2 hanggang 300 taon pa upang marating ang 11 antas. Dahil sa ganitong pagtansya ay hindi na niya sinanay ang Heaven and Earth Great Potential pagkatapos ng 9 na antas. Ngayon ay nais lamang niyang tahimik na magsanay ng ilang araw bilang paghahanda sa laban kay Jiang Taishan at ang pagsasanay ng Heaven and Earth Great Potential ay isang biglaang ideya lamang at sinubukan niya ito. Ngunit sa sandaling sinimulan niya ang pagsasanay ay isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa ilalim ng 9 na antas ng Heaven and Earth Great Potential ay biglang umugang ang lakas sa loob ng kanyang katawan na parang isang malakas na bagyo at sa isang iglap ay sinira nito ang pader at maayos na pumasok sa 10 antas. Biglang-bigla ay dumobble ang tindi ng Heaven and Earth Great Potential sa kanyang katawan at habang umiikot ang lakas na ito sa kanyang katawan ay nadagdagan pa ang kanyang potensyal at lalong lumakas. Napagtanto niya ang dahilan at nabuksan ang kanyang mga mata. Sa kanyang paglalakbay sa Netherworld ay nasipsip niya ang Spirit Source at ang kanyang talento at potensyal ay tumaas ng malaki. Ngayon ay katulad na siya noong una niyang sinimulan ang Heaven and Earth Great Potential at ang kanyang potensyal ay hindi pa nauubos kaya naging napakadali at maayos ng proseso ng pagsasanay. Dahil sa pagkakaunawang ito ay labis na natuwa si Ming at wala na siyang ibang inisip kundi ang buong pusong pagsasanay ng Heaven and Earth Great Potential. Nais niyang malaman kung gaano kalaki ang kanyang natamo sa kanyang paglalakbay sa Netherworld at kung gaano karami ang kanyang potensyal na nadagdagan. Patuloy na lumago ang Heaven and Earth Great Potential at wala pang 1 oras ay dumobble muli ito at natural na sinira ang hadlang upang pumasok sa 11 antas. Pagkatapos noon ay wala pang 2 oras ay sumugod si Ming sa 12 antas at pagsapit ng 3 araw ay naabot na niya ang 18 antas ng Heaven and Earth Great Potential. Sa 18 antas ng Heaven and Earth Great Potential ay naramdaman niyang malaki ang itinaas ng kanyang potensyal at mas mataas ito kaysa sa dating siya. Nagsalita si Bame Ing at sinabing ang kasalukuyang talento ng kanyang master ay halos malapit na sa Supreme Physique at naabot na nito ang tinatawag na False Supreme Physique o marahil ay Supreme Physique na nga ito. Sumagot ang Spacetime Child na malamang ay hindi pa dahil kapag nabuo ang Supreme Physique ay tiyak na may kakaibang senyales. Sinabi ni Ming na kahit False Supreme Physique ay kahanga-hanga na at bukod pa rito ay maaari pa ring masira ng kanyang Heaven and Earth Great Potential ang mga hadlang at ang pagiging tunay na Supreme Physique ay sandali na lamang.
Ipinaliwanag ng Spacetime Child na sa karamihan ng pagkakataon ay ang Supreme Physique ay dala mula sa sinapupunan at ang mga taong yun ay ipinanganak na may mga kakaibang senyales at pambihirang talento. Tila wala pa raw nagiging Supreme Physique pagkatapos ng kapanganakan, ngunit ang karanasan ni Ming ay napaka-espesyal dahil ang spirit source na nasipsip niya sa Netherworld ay maaaring baguhin ang kanyang talento mula sa pinakaugat nito. Sa ibang salita, ang kasalukuyang talento ni Ming ay walang pagkakaiba sa mga henyong dala mula sa sinapupunan. Pagkatapos nito ay hindi na siya nagsanay pa dahil dumating na ang sandali ng laban kay Jiang Taishan at isang disciple ng Star Cloud Sect ang naghihintay na sa labas ng kanyang pinto. Lumabas siya at nakita ang isang 5-star disciple na magalang na nagsabing inutusan siya ng pinuno na sunduin si Ming. Tumango si Ming at nagtanong kung dumating na si Jiang Taishan. Sumagot ang 5-star disciple na nasa Star Cloud Mansion na si Jiang Taishan at pagkatapos ay kumuha ito ng isang maitim na dagger mula sa kanyang damit at iniabot kay Ming. Tinanggap ito ni Ming at naramdaman niyang kakaiba at misteryoso ang bagay na ito na tila may taglay na kapangyarihan ng sumpa. Sinabi ng 5-star disciple na inutusan siya ng pinuno na gamitin ang dagger na ito sa laban. Nagtanong si Ming kung bakit at kung may espesyal ba ang dagger na ito, ngunit sumagot ang 5-star disciple na hindi niya alam at hindi niya ito masasagot. Hindi na nagtanong pa si Ming dahil ang dagger ay mukhang may sapat na lakas at maaari na niya itong gamitin at naisip niyang marahil ay nag-aalala ang pinuno kaya ipinadala nito ang sandatang ito. Pagdating niya sa Star Cloud Mansion ay nakita niyang puno ng tao ang bulwagan at bukod sa pinuno at sa kanyang mga kasama ay may grupo ng mga bisita at sa grupong ito ay isa nga si Jiang Taishan. Nang makita ni Ming ang kanyang kalaban ay wala siyang ipinakitang ekspresyon at nagbigay galang siya sa pinuno at tumayo sa isang tabi. Sa halip ay ang tingin ni Jiang Taishan ang agad na bumagsak kay Ming at malakas niyang sinabi ang pangalan nito. Tumingala si Ming at malamig na sinabi ang pangalan ni Jiang Taishan. Sa tabi ni Jiang Taishan ay nakaupo ang isang babaeng may magandang damit, napakaganda ng mukha at may mataas na tindig. Nang makita ni Ming ang babaeng ito ay agad na nagsalita ang Spacetime Child sa kanyang isipan at sinabing ang babaeng ito ay isang balat lamang at ang kanyang katawan ay inangkin ng iba. Nagulat si Ming at nagtanong kung ito ay pag-aangkin ng katawan. Sumagot ang Spacetime Child na hindi ito pag-aangkin kundi parasite at kung tama ang kanyang hinala ay ang nilalang sa loob ng babaeng ito ay mula sa Spirit Parasite Clan na isa sa 100 race. Kapag isinilang ang Spirit Parasite ay wala itong anyo o laman at isa lamang itong lumulutang na kaluluwa, ngunit may kakayahan itong angkinin ang katawan ng iba at tuluyang lamunin ang kaluluwa ng biktima. Karamihan sa mga miyembro ng Spirit Parasite Clan ay patuloy na nagpapalit ng host sa buong buhay nila at sa bawat pagpapalit ay lalo silang lumalakas at ang pinakagusto nilang tirahan ay ang katawan ng tao. Tiningnan ng babae si Ming nang may panghahamak at sinabi sa kanyang anak na ito raw ang batang iyon na sumubok na patayin siya noon at kinumpirma ito ni Jiang Taishan. Tumingin ang babae sa pinuno ng Star Cloud Sect at nagtanong kung tututol ba ito kung papatayin niya si Ming. Sumagot ang pinuno na si Ming ay disciple ng Star Cloud Sect at sino man ang magtangkang pumatay sa kanya ay magiging kalaban ng Star Cloud Sect. Suminghal ang babae at sinabing huwag na lamang, ngunit kaibigan niya ang kapatid ng pinuno na si Nangang Feiyan kaya umaasa siyang papayag ito sa pagsali ng kanyang anak sa Star Cloud Sect. Nakangiting sumagot ang pinuno na ang Star Cloud Sect ay hindi lamang para sa kanya at mayroon itong mga alituntunin at kung nais ni Jiang Taishan na sumali ay kailangan muna nitong pumasa sa pagsubok. Sumagot ang babae na ang kanyang anak ay may napakahusay na talento at tiyak na walang problema sa pagsubok at ayaw lamang niyang mag-aksaya ito ng panahon, kaya nagtanong siya kung hindi ba maaaring bigyan siya ng pinuno ng kaunting kaluwagan. Nakangiting sumagot ang pinuno na maaari naman at gagawin niyang mas simple ang pagsubok at nagtanong ang babae kung ano ang pagsubok na iyon. Ipinaliwanag ng pinuno na simpleng-simple lamang ito, si Ming ay isang 2-star disciple ng Star Cloud Sect at kung kaya siyang patayin ni Jiang Taishan ay direkta na itong makakasali sa Star Cloud Sect at agad na magiging 5-star disciple. Nang marinig ito ng babae ay tila nasiyahan siya at nagtanong kay Jiang Taishan kung ano ang palagay nito. Tuwang-tuwang tumingin si Jiang Taishan dahil bagaman isang clone lamang ang kanyang dumating ay mayroon itong kakayahan sa ika-9 na antas ng Dharma Heaven na mas mataas kaysa kay Ming. Bagaman si Ming ay isang martial god ay katumbas lamang ito ng unang antas ng Dharma Heaven at malayong mas mababa sa kanya, at dahil dito ay puno siya ng tiwala at sinabi sa kanyang ina na si Ming ay kanyang kalaban at ito na ang pagkakataon upang patayin ito.
Tinanong ng pinuno si Ming kung sang-ayon ba siya at sumagot si Ming na sa pampubliko at personal na kadahilanan ay nais niyang labanan ito. Sinabi ng pinuno na mabuti at doon na lamang sila maglaban ng walang limitasyon sa pamamaraan at may layuning patayin ang kalaban. Pagkasabi nito ay isang bilog na hadlang ng liwanag ang bumalat kay Ming at Jiang Taishan at ang hadlang na ito ay tila isang makapangyarihang artifact na mahirap pasukin mula sa labas. Sa loob ng hadlang ng liwanag ay masamang ngumiti si Jiang Taishan at sinabing noong nakaraan ay tinalo ni Ming ang kanyang tunay na katawan at naging hadlang sa kanyang isipan kaya sa pagkikitang ito ay tiyak na mamamatay siya. Malamig na ngumiti si Ming at sinabing ang kanyang tunay na katawan noon ay nasa Martial Saint Realm lamang, ang kanyang pangalawang katawan ay Crown Prince at ang kanyang pangatlong katawan ay nagsasanay sa labas at pumasok na sa Longevity Realm. Kung tama ang kanyang hinala ay ang kasalukuyang lumitaw ay ang Crown Prince clone dahil hindi hahayaan ni Jiang Taishan na malagay sa panganib ang kanyang tunay na katawan at ang katawan na ito na nasa ika-9 na antas ng Dharma Heaven ay dapat na ang Crown Prince clone. Hindi ito itinanggi ni Jiang Taishan at sinabing ang kanyang tunay na katawan ay kasalukuyang sumusubok na pumasok sa Longevity Realm at may kaunti siyang pangunawa. Sinabi ni Ming na bagaman hindi ito ang tunay na katawan ay malaking kawalan pa rin ito para kay Jiang Taishan kung papatayin niya ito. Suminghal si Jiang Taishan at sinabing mayabang si Ming at kung isa o dalawang maliit na antas lamang ang pagitan nila ay maaaring maging maingat siya, ngunit 9 na antas ang pagitan nila kaya may tiwala pa ba siyang hamunin siya. Mahinahong sinabi ni Ming na sa kanyang paningin ay walang pagkakaiba ang unang antas at ika-9 na antas ng Dharma Heaven at hindi lamang ika-9 na antas kundi maging unang antas ng Longevity Realm ay kaya rin niyang patayin. Ang sinabing ito ni Ming ay hindi pagmamayabang dahil ang Jiang Taishan clone sa kanyang harapan ay mayroon lamang divine body na talento at hindi man lamang Dao physique kaya hindi ito makakapantay sa kanya. Kahit na mayroon itong makapangyarihang ina at mabilis na nakaabot sa ika-9 na antas ng Dharma Heaven ay hindi pa rin ito pinapansin ni Ming. Tumawa ng malakas si Jiang Taishan at sinabing mayabang ito at ipapakita niya rito kung ano ang tunay na agwat. Pagkasabi nito ay may lumitaw na isang mahalagang sibat sa kanyang kamay at pinagpag niya ang hawakan nito at hindi mabilang na dulo ng sibat ang tumutok kay Ming. Sa magkabilang tabi ng ina ni Jiang Taishan ay may mga nakaupong babae. Ang nasa kaliwa ay kakilala ni Ming at ito ay si Yu Lingdai na pinsan ni Lansu. Si Yu Lingdai ay may heavenly charm physique at si Lansu na dating si Yu Lingzhou ay may stainless physique. Si Lansu ay nakatakdang ikasal kay Crown Prince Jiang Taishan samantalang si Yu Lingdai ay nakatakda naman kay Marquis of Wide na si Chang Zizai. Ngunit ang mga magulang at nakatatanda ni Yu Lingdai ay gumawa ng masamang paraan upang mapaleyes si Lansu at mapakasal si Yu Lingdai sa Crown Prince. Ang nasa kanan ay medyo pamilyar din kay Ming at nang tiningnan niya itong mabuti ay napansin niyang may pagkakahawig ito kay Han Jiuyin sa mata at kilay. Sa katunayan ay siya si Han Lehua na anak ni Han Jiuyin at kapatid ni Han Shan. Nang makita ng dalawang babae ang paggamit ni Jiang Taishan ng sibat ay nagliwanag ang kanilang mga mata at pinuri ito ni Yu Lingdai. Sinabi naman ni Han Lehua na lalong humusay ang 3-flower star lightning spear ni Jiang Taishan. Hinarap ni Ming ang hindi mabilang na dulo ng sibat at hindi man lamang gumamit ng sandata at itinuro lamang niya ang kanyang daliri sa ere. Sa isang pagturo niya ay nakita niya ang katotohanan at direktang tumama sa tunay na dulo ng sibat at isang matunag na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa sandali ng pagtama ay naramdaman ni Jiang Taishan ang isang napakalakas na puwersa na dumaloy sa kanyang kamay at ang hawakan ng sibat ay hindi mapigil ang manginig na parang isang buhay na ahas na malapit nang kumawala sa kanyang kamay.